Hello guys! So this video, gusto ko lang i-share sa inyo yung napakasarap, napaka-moist, at napakalambot ng banana bread. Tingnan nyo guys, napakaganda ang banana, napakasarap ang banana bread na to. Pwede niyo siya gawing pang merienda, partner ng kape, pwede niyo gawing pang negosyo. Napakasarap po niya, napakalambot, napaka-moist. Tapos naglagay ako ng chocolate chips kasi yung mga anak ko is mas gusto nila yung chocolate chips. So kung wala po kayong chocolate chips, walang problema, optional lang siya. Kaya tingnan nyo, napakalambot niya. Kaya guys, i-try nyo na to. Ilalagay ko po yung mga recipe sa description box. And what are you waiting? Let's get started. Oh yeah, tingnan nyo, ang sarap. So, ngayon, maglalagay po tayo. Gumamit po ako ng 8 banana. So, as you can see po, yung banana is ano na siya. Mayroon na siyang overripe na may mga itim-itim na yung balat niya. So, yan po ang napakagandang gawin o gamitin para sa banana bread. Yung overripe na banana. Kaya kung mayroon po kayong mga ganyang klaseng banana, huwag niyong itapon. Pwede niyo siya gawing banana bread. So, balatan nyo lang and then i-mash nyo lang yung banana. For me, ay gingmash lang ko lang siya by hand kasi mas gusto ko yung hindi masyadong durog, yung may medyo chunks-chunks yung saging. Pero kung gusto niyo po gamitan ng hand mixer, pwedeng-pwede. Kung mayroon po kayong hand mixer, pero mas ako kasi gusto ko by hand lang kasi gusto ko yung may nakakain pa ako ng banana. Pero depende po na talaga yan sa'yo. And then after, iset aside nyo lang yung banana and then kumuha kayo ng malinis na bowl kasi uumpisahan natin yung mga dry ingredients. So, gumamit po ako dyan ng all-purpose flour. This all-purpose flour po yung ginamit ko dyan. Tapos, naglagay po ako ng brown sugar. So, pwede po kayo gumamit ng kahit anong sugar. Kung gusto nyo ng diet or ano klaseng sugar ilagay nyo or granulated sugar, pwedeng-pwede. So, i-mix nyo lang siya hanggang sa mag-well combine yung sugar at saka flour para pagka lagay natin sa liquid, hindi siya magbuo-buo. Tapos, maglalagay po ako din ng baking powder, baking soda, and then naglalagay din po ako ng salt. Tapos, i-mix nyo lang siya ng i-mix din hanggang sa mag-well combine yung mga dry ingredients. Yan, i-mix nyo lang siya bago nyo ihalo yung wet ingredients. Naglalagay po ako ng salt kasi ang salt kasi is yung nagpapa-enhance ng lasa, ng sweetness ng tinapay o kahit anong ginagawa mo. Tapos nilagay ko na yung liquid. Naglagay po ako ng evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk kung wala po kayong evaporated milk. And then naglagay ako ng 2 large egg. Tapos naglagay din po ako ng oil para hindi po dry yung yung banana bread natin. So sa oil pwede kayo gumamit ng canola oil, vegetable oil, or kung anong oil na gusto niyo gamitin, pwedeng-pwede. But I preferred vegetable oil or canola oil. Tapos naglagay din po ako ng vanilla. Kung wala po kayong vanilla essence, pwede kayong gumamit. Kung mayroon kayong banana essence, pwedeng-pwede. Depende po yan sa iyo. Kung wala din, pwede ring wala. And then, naglagay din po ako ng yogurt. Plain yogurt po yung nilagay ko. Huwag po kayong maglagay ng mga flavored na yogurt. Yung plain yogurt lang ilagay nyo para hindi po mabago yung lasa ng banana bread nyo. So, plain yogurt po yung ginawa ko. And then, i-mix nyo lang siyang i-mix hanggang sa mag-well combine yung mga ingredients. So, i-mix nyo lang siya. Kung nakikita nyo, kung napapagod po kayo mag-mix ng ganun, kung mayroon po kayong hand mixer or stand mixer, pwede nyo po gamitan. Kaya ako, napagod na akong mag-mix kaya naisipan kong kumuha ng hand mixer kasi mayroon naman akong hand mixer. Ewan ko ba kung bakit hindi ko ginamitan ng hand mixer sa umpisa pa. So, pwede kayo gumamit ng hand mixer para mas mapadali yung trabaho nyo. So, i-mix nyo lang siya na i-mix hanggang sa mag-well combine siya. Ayan. Tapos, kapag once ganyan na siya, well combine na yung mga ingredients nyo, ilagay nyo na yung mashed banana na ginawa natin kanina. Yeah, so, ihalo nyo lang. So, pwede nyo siya continuous mixing with the hand mixer o pwede kamay lang din ang gamitin nyo. Pero since nag-hand mixer na ako, so, continuous ko na siya mag-hand mixer.
So, ihalo lang siya ng ihalo hanggang sa mag-well combine talaga yung mixture nyo at saka yung banana. See, alam nyo guys, ang sarap nito. Try nyo na. So, dapat ganyan yung consistency niya. Hindi siya masyadong malapot, hindi siya masyadong heavy, hindi rin siya masyadong light. So, yung runny lang siya. I-try nyo to guys, ang sarap nito. Tapos, maglalagay din ako dyan ng chocolate chips. So, pero kung wala po kayong chocolate chips, pwedeng okay lang po. Optional po yung chocolate chips. Pwede rin kayo gumamit ng mga nuts. Kung gusto niyo maglagay ng nuts, pwede. Pero ako kasi yung mga anak ko gusto nila yung may chocolate chips. Kaya gumamit na ako ng chocolate chips kasi mayroon naman ako. Pero kung wala kayo, walang problema. Optional lang po yan. Tapos i-mix nyo lang siya ng i-mix. Ganyan. So, while ginagawa nyo yan, kailangan ng preheated na po kayo sa oven nyo. Yes, dapat painitin nyo na yung oven bago nyo siya para pagkatapos yan is ready to bake na. And then nagigrease po ako ng oil sa aking pan. So yung ginamit kong pan is pang loaf bread pan siya. Kasi yan yung available ko. So depende po sa inyo kung wala po kayong ganyang loaf bread pan, pwede kayo gumamit ng Pyrex or anything na pwede sa oven. Basta pwedeng maluto yung banana bread mo. Pwede, wala po. Hindi po yan siya, hindi po juicy ng lagayan. So, ako kasi, mayroon ako niyang sa loaf bread. So, yan yung ginamit ko. Ginris ko lang siya para mas madali siyang tanggalin pagka maluto na. And then, maglalagay din ako ng parchment paper. Para pagtanggal mo ng banana bread mo is alsahin mo lang yung parchment paper. So, napakadali niya. Pero kung wala po kayong parchment paper, it's not a big deal. Hindi po kailangan requirement yan. Optional lang po yan. Pwede mo siya ibuhos direkta sa pan. Okay lang din. As long as mag-grease lang kayo para hindi didikit yung banana bread nyo. Pero since mayroon akong parchment paper, kaya yun naglagay na ako ng parchment paper. Yan. So, pagkatapos yung maglagay ng parchment paper, ibubuhos nyo lang dyan yung, yung mixture, yung banana mixture. Ibuhos nyo lang siya dyan sa dalawang pan. And then, after ko nagbuhos dyan, naglalagay din ako ng ayan, pagkatapos, maglalagay ako dyan ng chocolate chips sa taas. Pero kung wala po kayong chocolate chips, okay lang. Tapos, nag-preheated na po ako ng oven. Kasi dapat talaga preheated na po yung oven. Saka nyo ilalagay yung banana bread nyo. Preheated na yung oven. So, ayan. Nilagyan ko ng chocolate chips para medyo maganda siya tingnan. O, diba? O, pero kung wala na po kayong yung chocolate chips, okay lang. Optional lang po yan. Pero since mayroon na ako, so naglagay na ako. O, diba? Tapos, preheated na po yung oven ko ng 350 Fahrenheit. 350 Fahrenheit yung oven. Tapos, ibibake nyo po siya ng 30 minutes. Depende po sa kakapal ng loaf pan mo. Pero pag hindi pa siya luto, itatry nyo lang ng steak. Idagdagan nyo lang siguro at least mga 45 to 1 hour. Tada! Thank you for watching. Bye!